pag-uusapan natin yung favorite ng mga DDS, si Sara Duterte. Hindi natin palalampasin yan. Lalo pag may kinakalat na ganitong kabobohan si Sara Duterte. Oo. Di ba? Lalo kung merong kinakalat na kabobohan ganito si Sara Duterte, mga kababayan. Okay, sige. Pakinggan ngayon natin yung balita. Pinagkakalat kasi ni Sara Duterte na kasalanan daw ni Bongbong Marcos lahat. Kasalanan na naman lahat ni Bongbong Marcos. Ano? Di pakinggan natin siya. VP Sara sa nangyaring barilan sa loob ng Senado. Sino kaya ang kanyang sinisisi? Alamin sa agenda report ni Ched Gatchalian. Matapos sa nangyaring barilan sa Senado, muling sinisi ni VP Sara ang Pangulo. Totoo yun, magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Ayon kay VP Sara, grave abuse of power daw ang ginagawa ng administrasyon ngayon. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Ano daw? Ano pinagsasabi nitong baliw na to? Oo. Ano pinagsasabi nitong baliw na to? Alam mo, Sara, kapag wala ka sa eksena, okay kami. Wala naman kaming problema. Pero pag nagsasalita si Sara, dadagdagan ng kabobohan ng mga Pilipino. Ano daw? Oo. They are trying to silence political dissent. Anong connection ng political dissent sa ICC warrant? Hindi ko naiintindihan. Anong connect nung political dissent sa ICC warrant? Anong connection? Di ba? Hindi ko naiintindihan. Partida, 80 daw siya sa bar exam niya. 80-80. 80-80 guys, 80-80 siya sa bar exam niya. 80-80. Oo. Hindi ko talaga nakikita yung connect ng political dissent kasi sinasabi niya. Hindi ko talaga kasi makita. Kung nakikita, di walang problema. Kasi alam nyo, kung walang warrant of arrest, di ba? Kung walang warrant of arrest, or kung walang krimen, for that matter. Kung walang crime na naganap, for that matter. Walang problema. Walang problema. Hindi natin pag-uusapan yung political, hindi natin pag-uusapan yung whatever na sinasabi ni Sara Duterte. Pero dahil merong krimen, merong naganap na crimes against humanity, tapos merong kasong na-file sa ICC noong 2017 at tinanggap ng ICE ng Pilipinas yung jurisdiction diyan sa mga kaso na yan noong noong 2018, hindi ko nakikita yung sistema ng political dissent kasi ang tagal na nung kaso, 2017 ba yan eh. So anong connect ni BBM doon sa implementation ng warrant of arrest? Bakit si BBM, bakit si Presidente ang nagkokos ng gulo kung 2017 pa tong gulo na to? Diba? (2017) pa tong gulo na to eh. 2017 pa pinagtatalunan tong jurisdiction ng ICC. Citizen lang si BBM nun. Hindi pa nga siya presidente noong mga panahon na yun. Inilalaban pa niya ang kanyang pagka-vice presidente noong mga panahon na yun. So anong connect ni PBBM dito sa nangyayari na to? Anong connect? Hindi ko makita yung connect. Unless, mga kababayan, kung ang kinukwento niya ay parang ginawa ni Rodrigo Duterte kay Laila de Lima. Kung yun ang kinukwento niya, kung ano yung ginawa ng tatay niya kay Laila de Lima, nag-imbento ng 3 kaso, siniraan sa harapan ng publiko, niyurakan pati ang pagkatao, maniniwala ako sa sinasabi niya ni Sara Duterte na kasalanan ni PBBM. Kaso hindi. Yung kaso na to, mga kababayan, ay nag-umpisa noong 2017. At napatunayan na merong mahigit 20,000 Pilipino ang pinatay sa war on drugs dahil mismo sa accomplishment report ni Rodrigo Duterte. Accomplishment daw yun eh. 20,000 ang patay.
Accomplishment daw kasi yun, guys. So, in a way, that's already an admission na si Rodrigo Duterte merong polisiya na involves the murder of thousands upon thousands of Filipinos. Di ba? Yun ang patunay mo dun eh. Tapos umuusad yung kaso. In fact, mga babayan, si PBBM pa nga, 'di ba, sinasabi niya noon, di walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Di, wala, walang jurisdiction. Blah 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 blah. At tapos ngayon, arestado yung tatay niya. Tapos ngayon, nakakulong yung tatay niya. Pero simple yun. Damihan pa natin ang pagkabobo, no, Sarah? Dagdagan pa natin ang kabobohan mo. 80-80 talaga eh. Di ba? Di ba tama? Di ba, Jack? Bakit hindi si Trillanes ang sisihin niya? Kasi si Trillanes kasi, ang nag-file ng kaso. So, alam niyo mga babayan, ba't hindi niya sisihin yung tatay niya kung ba't nagkakagulo tungkol sa ICC ngayon? Di ba? Ba't hindi siya sisihin? Kasi kasalanan to ng tatay mo, girl. Kasalanan ng tatay mo to, ate girl. Kung hindi siya nagpapatay ng libo-libong Pilipino, hindi magkakaroon ng ganito. Tuloy natin to. Or agree or support BBM. Una nang sinabi ni PBBM mismo na hindi NBI, polis o militar ang nagpaputok sa Senado. Nilinaw rin ni NBI Director Melvin Matibag na walang direktiba ang Pangulo na arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Pero para sa pangalawang Pangulo, nawawala raw ang esensya ng batas sa kilos ng gobyerno. Lahat naman sila nagsasabi, di ba, na para tayo sa Constitution. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang Constitution, wala nang batas, puro na lang pang-aabuso, pananakot at dahas. May aligasyon din si VP Sara. Dahas daw, guys. Dahas daw. Oo. Dahas daw, sabi ng taong naggustong magpapatay sa presidente. Oo. Dahas daw, dahas. Sabi ng tao naglansas ng sarili niyang leeg. Kaya no. Dahas daw, sabi ng tao naglaslas ang sarili niyang leeg. Dahas daw, sabi ng nanununtok ng sheriff. Itsura niya, no? Dahas daw, sabi nung may nung nagsabing papatayin doon niya ang presidente. At meron na siyang assassin. No joke, no joke. Dahas daw, sabi ng taong gusto magpahukay ng patay para itapon sa West Philippine Sea. Dahas daw, sabi ng tao gustong pumugot ng ulo ng iba dahil lang sa relo. Ako, mahilig ako sa relo. Pero hindi ako papatay ng tao para sa relo. Langya itong babaeng to. Puro na lang daw dahas. Puro na pagdating sa administrasyon ito, puro na daw dahas. Sabi ng babaeng na nanampal ng laptop. Sabi ng babae na namamato ng laptop. Oo, yun. Yun ang sabi niya. Ay, Diyos ko. Dahas daw, sabi ng naglalaslas ng leeg. Na wala umanong balak bumaba ni PBBM sa kanyang pwesto kahit matapos na ang termino nito sa 2028. Doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At yan din. Alam niyo kung wala ng choice, kung walang ibang papalit kay Bongbong Marcos, ay mag-charter change na tayo. Kaysa naman tong baliw na babaeng to umupo. No joke. No joke, guys. No joke. Legit. Kaysa si Sara Duterte umupo. Imagine, ang speech niya pang grade 1 level lang. Hindi marunong mag-computer. Ang speech niya, grade 1 lang ang nakakaintindi. Preschool, tsaka grade 1 lang ang nakakaintindi. Ano pa?
Lahat ng speeches niya scripted na, nagkakamali pa, anak ka ng tipaklo. Oo, magtsa-tsa na tayo, guys. Kung ito lang yung potensyal na mananalo, itong bobang 'to. Might as well. Might as well, mag-charter change na tayo, gawin nating federal, gawin nating parliamentary, wag muna tayo mag-federal kasi hindi kaya ng Pilipinas ang federal. Mag-parliamentary government na muna tayo. Di ba? Parliamentary form para anytime pwede mapalitan ng prime minister, di ba? Vote of no confidence lang 'yan. I mean, seriously mga kababayan. Kung ito babae lang 'to ang papalit, itong tangang 'to, wag na. Mag-charter change na tayo bukas sa bukas din. Di ba? Mag-charter change na tayo bukas sa bukas din, guys. Parang awa niyo na kung ito lang ang papalit. Di ba? Ganun kasimple yun, guys. Diyos ko. My goodness. Tsa-tsa na tayo bukas, guys. Oh, yung mga taga-House of Representatives, mag-people's initiative na kayo dyan sa mga lugar nyo. Parang awa nyo na. Kung ito si Sara Duterte lang din ang papalit. Tuloy natin to. And din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya. Sinabi ba talaga ni Digong yan? O nag-iimbento ka na lang? Parang on the spot eh. Parang on the spot yun ah. Ano to? Di ba? On the spot yata yun ah. Parang hindi ano yun ah. Parang hindi sinabi ni Digong ah. Nagkausap din daw sa VP Sara at ang kanyang kaalyadong si Bato bago sumiklab ang kaguluhan sa Senado. Pero nang matapos ang insidente ay hindi na raw ito nakasagot sa kanyang tawag. Magkikipag-ugnayan daw ang bise sa kung sino makasama ni Bato para magpaabot ng kanyang suporta. Muli din siyang nanawagan sa administrasyon. Ano daw? Ito. Ano sabi? Sabi nito. Ito. Sabi. Ano daw? Whether you like it or not, VP Sara will be the next president. Saan banda? President siguro ng homeowners. Pwede. President ng homeowners nila dun sa Davao City. Dun siya. Laya, utak niya pang ano lang eh. Actually, pang class president lang ang utak niya eh. Pang class president ng grade 1. Doon na lang siya. Doon siya. Class president ng mga grade 1. Balik siya sa grade 1, guys. Diyos ko. My goodness. President ng ano? Diyos ko. Simple lang ano. Magbabasa na nga siya ng scripted na speech. Nagkakamali pa ang boba. Diyos ko. Hindi makausap ng maayos kung walang advanced questions. Anak ka ng tipaklong. Pati sarili niya, binibisto niya sa katangahan niya. Ay, wag naman natin insultuhin ang presidente ng mga TODA. Mas may utak pa ang presidente ng TODA kaysa kay Sara Duterte. No joke. No joke, guys. Mas may utak pa ang presidente ng TODA kaysa kay Sara Duterte. Ay, naka. Sabi ni Rodel Ratnakla, kulang lang sa assertiveness si PBBM. Actually, I would agree and disagree at the same time. I would agree na hindi siya kasing ganun. Pero I would also disagree in a sense kasi I think iniintay lang talaga niya yung Supreme Court decision. Today, nai-transmit na din. Okay, nai-transmit na nasa araw pala. Yung impeachment ni Sara Duterte. Sara, dito ka namin gusto mag-react. Sara Duterte, dito ka namin gusto mag-react. Hindi doon sa barilan sa Senate, etc. Hindi doon. Hindi ka namin gusto mag-react doon. Gusto namin mag-react ka sa impeachment mo. Kasi simula nung nag-umpisa yung impeachment hearings, hindi ka pa nagsasalita. Pagbatikos kay PBBM, ang dami mong kinukuda. Pero tungkol sa korupsyon mo, ay, wala kang sinasabi. Oo. Wala kang sinasabi. Oo. Tahimik eh. Sinagot ba niya yung mga sinabi ni Madriaga? Hindi.
Sinagot ba niya yung 6.7 billion ng AMLAC? Hindi. Sinagot ba niya yung findings ng NBI na pineke ang mga pirma ng nag-receive ng confidential funds? Hindi. Sinabi ba niya yung in-address ba niya yung sinabi ng COA na mali ang paggastos ng confidential funds? Hindi. Hanggang ngayon wala siyang ina-address. And meron pang chismis na baka maski yung impeachment trial niya ay hindi niya pupuntahan. At meron pang chismis na mag-re-resign daw siya sa pagiging vice presidente. Akala mo ba lusot ka dun? Hindi ka lusot dun. 80% ang pinasa mo sa bar exam pero hindi mo naisip yun? O 80-80 ka lang talaga? Baka 80-80 ka lang talaga, Sara Duterte. Oo. Di ba? Although, sinabi ni Alan Peter na magko-convene daw sa May 18, if I'm not mistaken, ang impeachment court. That still remains to be seen. Rin sa Senado ang articles of impeachment ni VP Sara sa kabila ng tensyon sa Senate building kahapon. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, tuloy na nga ba ang impeachment trial kahit bago lang din ang liderato ng Senado? Wala naman silang choice eh. Cheryl, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang sino man sa 13 miyembro ng majority ang nagsabing ayaw nilang magkaroon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya sa Lunes sa May 18, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court at manunumpa na ang mga senador bilang mga hukom. Ilang minuto bago ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng Senado, dumating na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Pinirmahan na rin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sulat mula kay House Speaker Bogie D para opisyal na kumpirmahin ang pagtanggap sa mga dokumento. Sa Lunes, May 18, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court. Dadalo rin ang House Prosecution Panel sa pag-convene ng Senate Impeachment Court sa Lunes. Nag-meeting na raw ang majority kagabi at hindi nila babaguhin at mananatili ang impeachment rules. Pero nakadepende pa rin daw yan kung may magmosyon mula sa minority bloc. Sinabi ko doon on Monday or the soonest time or forthwith, no? If everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday. Oras na mag-convene ang impeachment court, manunumpa na si Cayetano bilang presiding officer at ang 23 senador na tatayo bilang senator judges. Susundan niya ng pag-i-issue ng summons at paghingi ng sagot mula kay VP Sara at yung pre-trial. Matapos niyan sa kalamang aandar ang proseso, hindi naman masabi ni Cayetano kung kailan magsisimula ang aktwal na paglilitis at kung gaano ito tatagal. Pero pagtitiyak ni Cayetano na hindi nila ide-delay ang pagsisimula nito dahil susundin nila ang rules sa ilalim ng konstitusyon. Iginiit din niyang walang sino man sa 13 miyembro ng Senate majority ang nagsabing ayaw nilang magkaroon ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sino sabi sa inyo yan? Si Robin Padilla pa lang, ilang beses na sinabi ayaw niya ng impeachment. Amy Marcos pa lang, ilang beses na sinabi ayaw niya ng impeachment. Yung mga kalyado ni si Bato de la Rosa, si Bog, sinungaling talaga to si Alan Peter ever. Sinungaling talaga to si Alan Peter ever. Sinungaling. Sa totoo lang. Hindi ko lang talaga ako sa numuhugot ng kapal ng mukha itong si Alan Peter talaga ever. Duterte. The biggest issue for me is the balancing between the legislative work given the mga crisis na humarap. Sa caucus, agree kami lahat, there's no reason whatsoever to dilly-dally. Okay? Having said that, syempre, kung may nag-bring up na ito yung mga ganyan-ganyan, etc., bukas na yan or whatever ganyan, baka magbotohan. But so far, yung aming 13, ang sinasabi, there's no reason why not to convene and take our oaths on Monday. Tuloy-tuloy na rin ang pagpupulong ng House Prosecutors. Sa ngayon, kinumpirma ng ilan sa mga tatayong prosecutors na sina Congresswoman Laila De Lima, Congressman Joel Chua at Congressman Shel Jokno na naghatian na sila sa tatalakaying articles. Si Vice President Sara Duterte naman ipinauubaya na ang mga susunod na hakbang sa kanyang mga abogado. We have a defense team, impeachment defense team who takes care of the issues and concerns regarding the impeachment. So we leave. Ba't lang comment? Yung pag pinagpapaliwanag ka sa korupsyon mo, wala kang masabi? Ha? Ay. Stupid! Tuloy natin. Leave it up to the lawyers to do their work. Nauna nang sinabi ni Attorney Michael Poa na handa silang depensahan ang bise at sagutin ang lahat ng aligasyon sa tamang forum, ang impeachment court. Wala naman kayong choice kundi gawin mo.
Cheryl, hindi kinakailangan na personal na agad humarap ni VP Sara sa mismong araw ng pag-convene ng impeachment court, pero kailangan niyang sumagot sa proseso ng paglilitis. Karaniwang kapag nagsimula na nga itong impeachment trial ay maaring humarap siya mismo o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Kailangan magsumite ng depensa ng opisyal na sagot sa articles of impeachment. At kung kailangan naman ng testimonya o kung nais si VP Sara na magsalita, ay maaari pa rin siyang personal na humarap sa Senado. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Yun. Doon sa mga critical na mga bagay, no, walang sagot eh. No? Doon sa mga critical na mga issue, walang sagot. Eh wala kang plano sa ano eh. Ni wala kang planong umattend ng sarili niyang hearing eh. Di wala kang plano umattend ng sarili niyang hearing. Anong asahan mo dyan? Ganun kaboba si Sara Duterte, mga babayan. Anong sagot lang niya? I have my lawyers. I have lawyers. Nag-word vomit na naman si Sara Duterte as usual. Hindi kaya gumawa na naman sila ng drama. Di ba magtataka ako, gagawin na naman nila yan. Sabihin na naman nila, may active shooter na naman sa loob ng Senate, etc. etc. Kailangan i-delay yung impeachment. Or baka, in fairness, mga babayan, baka madaliin nila. Ano yung malala? Pag ginawa lang summary hearing. Pag ginawa lang summary hearing, labasan na lang dokumento. Hayaan na natin mga dokumento mag-usap. Summary hearing. O, ito yung argumento nyo. Ito yung argumento ng kabila. O, mag-aaral na lang kami. Babasahin na lang namin to. Ha? Wala nang hearing. Summary proceeding na lang. Yun ang nakakabuisit. Oo, kasi, di ba? Senate ang bahala dun eh. Baka mamaya magkatotoo na naman itong sinasabi kong to. Kasi kapag summary, pag summary proceeding siya, walang hearing. Labasan lang ng dokumento. Yun. Labasan lang ng dokumento pag ganun. So, hindi ko lang alam, baka maging ganun. Baka mag-vote sila, sabihin nila, instead of doing a full-blown hearing, let's do a summary proceeding na lang. Oo. Pag summary proceeding, yun nga, ito na sinabi ko kanina, walang hearing. Dokumento na lang, sagutan lang sa dokumento, sagutan sa papel, wala na. Ganun lang.